Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. Look, senators who attended the caucus on Friday, July 3. So ngayon, July 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 senators nag-meeting. Nabigla ko dahil ang alam kong caucus nito is yung Gatchalian Black. Sila yung majority, sila yung nagka-caucus. Kaya lang nandito, katabi ni Senator Gatchalian, si Senator Ligarda and Senator Robin Padilla. Yan o, yung clean up ko. Yan o. Kita nyo si Robin Padilla, nakasuot ng ano sa Muslim, katabi niyang babae si Senator Ligarda. Nandyan din si GB Ercito, Ping Lacson, sino pa ito, Escudero, Tulpo, Zubiri, Soto, and Risa Ontiveros. So, ang unang pumasok sa isip ko, bakit? Tumawid na ba? Kumabilang bakod na ba si Senator Loren at Senator Padilla? Ninervyos ako. Kasi once na may tumawid pa, kahit dalawa lang, nako, delikado na si BP Inday Sara. Makukonvict siya kung may dalawa pang bumaliktad. So, sinerch ko. So, binasa ko yung article ng ABS-CBN tungkol dito. Ang pinag-usapan pala is yung impeachment trial ni BP Sara. Okay. So, wag na kayong mag-alala. Kasi sa July 6, I think that is Monday, magsisimula excuse me. Magsisimula na ang impeachment trial ni BP Sara. So ang caucus ibig sabihin gathering. Pag-uusapan ang isang agenda, importanteng agenda. Meeting, gathering. So, okay. Dahil mga senator judges naman sina Senator Ligarda at Senator Padilla, no problem, mag-attend ng caucus. Kung si Ligarda lang nag-attend, delikado. Baka bumaliktad. Kaya lang si Senator Robin Padilla, never yan na magbabaliktad. Posible pa si Loren, but as of now, palagay ko hindi na rin si Senator Loren dahil napasubo na ng husto yung anak niya, excuse me, si Congressman Leandro Leviste. Palaging sumasama yung 3 araw na rally ng iglesia, palaging nandun sa salita. So malabo ng babaliktad pa si Senator Ligarda. Paninindigan niya na yan yung pagsama niya sa Cayetano Black. Kaya wag kayong nervyos. Ako kanina ninervyos ako pag tingin ko sa picture na katabi naman ni Gatchalian si yung dalawa. Delikado. But right now, okay lang yun. Kasi importanteng pag-usapan nila kung anong mangyari. Bloodbath na po sa Lunes. Excited na ako. Dahil last time na ako ng impeachment trial, panahon pa ni Pinoy Aquino. Kalimutan ko na, anong year yun. Pinoy Aquino is from 2010 to 2016. So, 2011 ata ang impeachment trial ni late CG Corona. Yun na yung last na napanood ko. Full trial. So, ako, excited na ako na masimulan sa Lunes. Diyan na natin makikita ang galing ng defense team ni BP Sara at I hope nakapaghanda ng gusto ang Team Luistro. Nakakatawa yung
payag ng isang pari, si Father David. Kasi nagmisa muna itong team Luistro. The other day ata, sabi niya, boses daw ng Diyos itong team Luistro. Dahil they represent the Filipino people. I disagree. Ang kalooban ng Diyos, hindi mo makikita ng dahil lang ay nasa gobyerno ka. Kasi hindi naman porke nasa gobyerno ka ay nasa tama ka na. May mga ginagawa ng gobyernong ito na sa tingin ng marami is hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. Example, yung flood control na scam. Bilyones o trilyones ang nawawala. Kalooban ba yan ng Diyos? I don't think so. God hates injustice. God is a God of justice. Kaya kung may injustice, galit ang Diyos. Kaya I disagree yung sinasabi ng pare na boses daw ng tao ang mga prosecutors. Ano yan? Impeachment is more of a political process. Wag nang isama ang boses ng Diyos dyan. Sa ngayon, ma-determine mo na ang outcome eh. Ang pinaka-sure na outcome dyan is merong siyam na senador na boboto ng acquittal ni VP Sara, yung grupo ng Cayetano Black. Yung siyam na yan, acquittal yan. So, ibig sabihin, tapos na ang boxing. Kasi VP Sara needs 9 senators acquittal votes para manalo. Eh, ang prosecution, kailangan nila ng 16 senators. Paano sila makaproduce ng 16? Kaya, relax lang po tayo. Para bang nanonood tayo ng boxing na alam natin sinong mananalo. Nanonood tayo ng laro ni Alex Ayala, yung round 3. Defending champion yung makakalaban niya. Nanonood tayo na alam natin na mananalo si Alex Ayala. Parang ganyan, itong impeachment case ni VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Naon ako sa balay sa tabangan na Maugero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga dagko na gid og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. Okay? O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni tsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sa Ginoo kay kung sa nalahatag sa sin kay ang akong balay yung nakatuig aron pag inilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang makatuig aron ay pag inilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin. Mm. So
unta nga magpadayon nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo ko. Manginanglan. Oo. Salamat kayo. Mm.